So pag-uusapan natin ngayon is about guarded heart. No, bantayan natin ang ating puso. Okay? Kasi this month, ang ating topic is about fireproof. Okay? Fireproof. At ngayon pag-uusapan natin na dapat natin bantayan ay ang ating puso. Yan. Okay? Alam naman natin lahat, pag sinabi nating apoy o sunog, hindi lahat naman ng sunog ay hindi naman nag-uumpisang malaki na agad, no? Nag-uumpisa yan sa lahat, nag-uumpisa lahat yan sa isang maliit na spark at then lumalaki na lang yan. Okay? Lahat ng sunog, katulad kahapon, may sunog yata rito banda sa Quezon City na talagang natupok ang napakaraming bahay, no? At lumaki yon at minsan nagsimula lang yon sa isang maliit na apoy. Maaring napabayaan na kandila o maaring spark ng isang faulty na wiring at maraming dahilan. Pero hindi agad malaki. Pero yan, nag-uumpisa sa maliit. Kaya kailangan bantayan natin ang ating mga sarili sa maliliit na bagay na maaring maging dahilan ng malaking sunog sa ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, nako, bantayan mo ang maliliit na apoy sa buhay mo. Yan. Kasi baka magulat ka na lang isang araw, nagulat ka na lang sira na at magulo na ang iyong buhay. Kasi sa isang maliit na spark na hindi mo napansin na siya palang sumusunog na sa iyong buhay. Maaring yan ay katulad ng mga napakinggan natin kanina kay DJ, di ba? Na meron san ay maliliit lang na offense sa buhay mo. May mga taong naka-offense sa iyo, nakala mo okay lang. Nakala mo parang hindi, wala yun. Naintindihan ko naman siya. Pero actually, deep inside, ay nasaktan ka na pala o maliit na bitterness. Diba? O kaya naman parang nagtampo ka kay God. Parang akala mo lang, parang hindi, okay lang yun. Naintindihan ko naman, talagang ganyan nangyari. Pero actually, deep inside, ay unti-unti na nagtatampo ka na pala sa Diyos. Okay? So maliliit na bagay na unti-unti ay lumalaki na sa buhay mo. Mga tanong, actually nag-uumpisa lahat yan sa tanong. Tama po ba ako? Diba? Yung mga tanong, bakit ako? Bakit hindi itong katabi ko? Di ba? Di ba? Bakit ako? Eh marami namang masamang tao dyan, yung mga ganyan tanong, di ba? Bakit niya ako sinaktan? Pangit ba ako? Yan, mga ganyan, di ba? Mga ganyan tanong na akala natin parang normal lang, pero actually, na lalo pang sumusugat sa ating puso na kung saan ay lalo nagpapalala sa atin. Kaya pala sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, sabi diyan, above all else guard your heart, for everything you do flows from it. Sabi mo sa katabi mo, bantayan mo raw ang puso mo. Kasi bakit? Lahat daw ay nagmumula sa puso mo. Everything flows from your heart. Kaya kung ano ang laman ng puso mo, yun lang din ang ilalabas ng iyong salita o ng iyong bibig at lang din ang lalaman ng iyong isipan at yun lang din ang ipapamuhay mo. So kung may problema ang puso mo, malamang din makikita yan sa buhay mo at sa mga salita mo at sa mga pananaw mo sa buhay. Mahalaga po ang puso. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayon, tanong, why the heart matters? Bakit mahalaga ang puso? Tanong mo sa katabi mo, may puso ka ba? Yan. Baka naman, di ba? Hindi mo napapansin, tumitigas na ang puso mo. Tandaan natin, the heart is the control center of your life. Your behavior, reactions, and decisions flow from it. So lahat sabi nga ng Panginoon, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano ang laman ng puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. At hindi lang sa bibig mo, pati na rin sa pamumuhay mo, pati na rin sa behavior mo, pati na rin sa actions mo. Kaya alam mo, ang taong bitter, alam mo eh. Diba? Lagi na lang matampuhin. May kilala ba kayong taong matampuhin? Ayun, diba? Parang dalawa lang yata ang may, diba? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magalala, hindi ikaw yon. Yan, come on. Pag yan, matampuhin yan, nako, may problema yan. Diba? Kung lagi na lang magagalitin yan, nako, may problema rin sa puso yan. Pag lagi ka na rin malungkot,
lagi kang malungkot, lagi ka na lang down, lagi ka na lang namumroblema sa buhay mo, may problema rin sa puso yan. Di ba? Pero kung lagi kang masaya, lagi kang puno ng kagalakan, napaka-jolly mong tao, napakasarap mong kausap, maganda ang laman ng puso mo. Tandaan natin kung anong laman ng puso mo, yun lang din ang ilalabas ng iyong pamumuhay, pananaw sa buhay at mga salita. Yan ang problema natin. Kung may problema ang puso natin, mga kapatid, mahihirapan tayo kasi hindi mo pala alam, wounded ka. Alam mo, ang problema sa sugat, pag ang sugat, dinideny mo na hindi totoo yan, wala akong sugat. Ang problema niyan, habang tumatagal yan, ninanana pa yan. At magugulat ka, magiging bakokang na yan. Alam niyo yung bakokang? Sino ito nakakaalam ng bakokang? Taas ang kamay. O may isa. Hindi niyo na alam yung bakokang? Diba? Mga mommies, daddies, diba? Bakokang. Alam niyo ba yung bakokang? Yun yung mga sugat na nung pagbata ka, pag ikaw ay nagkaroon, halimbawa, nadapa ka. Sino ito na nakaranas ng madapa? Tapos nagasgasan ka. Diba? Magagasgasan yung balat mo. Ang bakokang, pag yung sugat na yan, ay hindi mo na lalagyan ng gamot. Hindi mo na linis, hindi mo na lagyan ng bandage. Magugulat ka na lang, akala mo gumagaling. Kasi bakit? Yung ibabaw, natutuyo. Pero magugulat ka, yung paligid nung natutuyong balat doon sa ibabaw, yung langib na tinatawag, ay parang namumula. Pero pag ginawakan mo, tuyo. Pero pag diniin mo ng konti, masakit. Tama? Tapos akala mo siya, okay lang siya kasi parang tuyo na. Pero actually, pag diniin mo, masakit. Kasi bakit? Sa loob pala nun, ay minana. Tapos hindi mo alam, unti-unti, pag hindi mo nalinis yun, kinakain pala yung laman sa loob. Kaya ang ginagawa namin dati dyan, pag may bakokang ka na, bakokang na tawag dyan, ang gagawin niyan, tatanggalin yung langib, talagang bubuklatin mo yung langib niya para lumabas yung nana. At yung nana, ang gagawin mo, hihigupin mo yan para mawala. Okay? Hindi naman. Yung, uhugasan mo yan hanggang mawala yung nana niyan. Diba? Tapos, uso pa dati ang pinisilin. Sino ito nakaabot ng pinisilin? Ayan. Dudurugin mo yung pinisilin, tapos bubuhos mo doon sa sugat. Tapos yan, tatakpan mo yan. Doon pa lang mag-uumpisang maghilom yan. So, ang problema, pag pinabayaan mo ang sugat, lalaki yan, magiging bakokang yan, at magugulat ka, hindi ka na lang bitter, puno ka na ng hatred, puno ka na ng sama ng loob, at wala nang mabuting lumalabas sa bibig mo, sa mga salita mo, at sa pamumuhay mo. Kaya pala, sa ibang translation, ang sabi ng Proverbs 4 verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Ang sabi diyan, with all diligence, keep your heart with all diligence. Ibig sabihin, hindi lang basta bantayan, pag-ingatan, kumbaga, linisin, bantayan, kumbaga, hindi lang alagaan para lumala, kundi alagaan para lalo pang gumaling o lalo pang maghilom. So ang sinasabi diyan, pantayan daw natin ang ating puso sapagkat sabi niyan, for out of it spring the issues of life. Kaya pala, kung paano mo tingnan ang buhay mo, kung paano ang pananaw mo pagdating sa tao, pagdating sa relasyon, pagdating sa church, pagdating sa Diyos, pati pagtingin mo sa sarili mo, nakadepende yan kung ano ang kalagayan ng puso mo. Bantayan natin ang ating puso diligently. Kaya ang tanong dapat natin, kumusta ba ang puso mo? Pakitanong mo nga yung katabi mo, kumusta ang puso mo? Sige nga. Tapos sumagot kayo. Sagutin mo naman, okay lang. O depende yan. Depende sa kanyang klase ng sagot o sa tono ng sagot niya, malalaman mo kung anong kalagayan ng puso niya. Kapag sinabing, okay lang, nako, pero okay lang, mag-usap tayo, pakikinggan kita. Diba? Pwede ako maging DJ.
Yan. Di ba? So bago tayo magpatuloy, tingnan natin muna ang laman ng ating puso. Sino rito gustong saliksikin ng puso niya? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Takas ang kamay. Iwagayway. Ilabas ang pera. So tingnan muna natin ang ating puso. Una, tanong, may kinikim-kim ka ba? Yan. Ano ibig sabihin ng kinikim-kim? Di ba? Meron ka bang parang tinatagong sama ng loob? Di ba? Meron ka bang tinatagong sama ng loob sa isang tao? Na pagka nakita mo, iniiwasan mo? Hello? O kaya naman pag narinig mo ang pangalan niya, parang gusto mo magwala. Di ba? O kaya naman pag narinig mo, o kaya naman pag nagsalita pa lang siya, talagang, di ba, na-high blood ka na sa kanya, baka naman may kinikim-kim ka. Okay? So tanong, baka meron kang kinikim-kim sa puso mo, na akala mo, pag tinanong ka, okay lang ba tayong dalawa? Okay lang. Huwag mo akong alanin. Di ba? Pwede ba umalis ka na lang para wag na tayong, di ba? O parang hindi yata okay yun, di ba? So pag sinabing kinikim-kim, meron ka bang sama ng loob na hindi ka makatagal sa isang tao dahil naiinis ka at nagagalit ka sa kanya, o kaya naman, iniiwasan mo lang, pero sa totoo lang, ayaw mo talaga siyang kausap. Di ba? At minsan lumalabas yan sa reactions mo sa kanya. Paano ka nagre-respond sa kanya? So tanong, may kinikim-kim ka bang sama ng loob sa isang tao? Pangalawa, may tinatago ka ba? Sino ito may tinatago? Taas ang kamay. Sino ito may tinatagong pera? Taas ang kamay. Masama po magtago ng pera. Ilabas nyo na yan. Pero ano ibig sabihin may tinatago ka ba? Meron ka bang tinatagong kasalanan? O isang bagay na alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin. Pero ayaw mo malaman ng ibang tao. Pero alam mo may mali. Alam mo may ginagawa kang mali. Pumasok ka sa isang relasyon na alam mong mali at kayong dalawa lang ang nakakaalam. Meron ka bang ganyan? O kaya naman, maaring nagtatago ka na ikaw pala ay nag-uumpisa na maging addict sa pornography. O kaya naman, may tinatago ka na may chinachat ka pala. Pumasok ka pala sa isang dating app. Hello? At ang masakit ito ay meron ka mga chinachat na mga tao o mga babae o lalaki. Ang masakit nito, may asawa ka na pala. O may boyfriend ka na. Diba? Or meron ka na palang kasalanan na ikaw lang pag mag-isa ka lang gumagawa o mag-isa ka lang ginagawa mo yung kasalanan yan. Ikaw lang nagiinom ka mag-isa, naglalasing ka mag-isa, o may mga ginagawa kang kasalanan na maaaring ikaw lang ang nakakaalam. So ang tanong, may tinatago ka ba? Pakitanong nga yung katabi mo, may tinatago ka ba? Pangatlo, may sugat ka pa ba na hindi pa healed? Diba? May sugat ka pa ba na hindi pa healed? Pwedeng hindi naman kasalanan pero wounded ka, nasaktan ka, na-betray ka, na-disappoint ka, and instead of healing ay naglagay ka ng wall. Yan. Alam mo sa totoo lang, ako sa totoo lang mga kapatid, marami na akong siyempre, tao lang din naman ako, di ba? Nasasaktan, may mga tao tayong minahal, may mga tao tayong, kumbaga, binigyan natin ng effort. Tama yung kaninang caller, di ba? Kung nagbigay lang ng number kanina yon, tatawag ako eh. Wala ba number yun si DJ? Kasi bakit? Sa totoo lang, marami tayong mga taong malapit sa atin na sinaktan talaga tayo. Sino ritong walang ganyan? Taas ang kamay. Sino itong merong ganyan na mga taong minahal niya pero sinaktan pa rin siya? Taas ang kamay. Taas ang kamay, huwag mahiya. Umamin. Alright. Kung meron kang ganyan, ang tanong lang ito, may sugat ka pa ba na hindi pa healed? Paano mo malalaman? Most likely,
nalulungkot ka pag naraalala mo siya. Yan. Nasasaktan ka pag naalala mo ang mga moments ninyong dalawa nung kayo ay sabay na kumain sa food court at pinagkukwentuhan ninyo ang inyong mga future. Naalala mo ang mga moments na nangako kayo sa bawat isa. Yung mga panahong inutangan kanya na hindi niya siya nagbayad. Yan, yung mga, naalala mo, nasasaktan ka, naiinis ka pa rin. Tapos sinashrug off mo lang at pinipilit na kalimutan. Pero sa totoo lang, ang nagiging response mo, maaring, hindi, okay na yun, tapos na yun, wala na yun. Pero actually, ito problema. Ayaw mo nang magkaroon ulit ng friend. Ayaw mo na ulit magkaroon ng isang tao na maaring ibigay mo ulit ang iyong pagtitiwala. Kasi bakit? May issue ka pa rin pala. Hello? Ako naalala ko yan. Nung ako po ay high school, meron ako mga barkadang minahal ko ng gusto. Kaya lang nung ako ay, nung na-realize ko na nawala na sila, at iba pala, ang gusto lang pala nila sa akin ay talagang, di ba, medyo mabiro ako, joker ako noon. Gusto pala nila, kasama lang ako dahil masaya akong kasama, pero pag may problema na ako, hindi na nila ako pinakikinggan, at parang ang feeling nila, lagi akong nagjo-joke pag nagsasabi ako ng problema. So hanggang sa naramdaman ko na nasaktan ako dahil feeling ko, hindi pala talaga ako ganun ka-importante sa kanila. At dahil nagkahiwa-hiwalay na rin kami, parang ayoko na. Sabi ko, ayoko na magmahal. At ayoko na magkaroon ng mga kaibigan. And that's true. Ang ginawa ko, alam mo, hindi na ako nakipagkaibigan. At natatakot na ako magkaroon ng mga close na friends. Doon ko na-realize, hindi pa pala ako healed. Until such time na inopen ko ulit ang sarili ko, na okay lang sa akin magmahal ulit ng mga kaibigan at mga tao na pwede kong sabihin mga totoo kong kaibigan. And totoo, may mga kaibigan pa rin akong tinuring kong kaibigan, pero eventually iniwan pa rin ako. Pero hindi na ako nagsara ng pinto sa buhay ko. Kasi bakit? Na-realize ko na ang pwede rin palang maghilom sa sugat natin ay pagpapatawad at pagbibigay ulit ng pagkakataon sa puso natin na magmahal ng iba pang tao. Amen? Tama po ba yun? So yan. Tandaan natin, a wounded heart cannot be properly guarded if it refuses to be healed. Pag hindi mo pinayagan ang sarili mong ma-healed, hindi ka talaga ma-healed. So dapat you allow yourself to be healed by the presence and by the Holy Spirit sapagkat yun lang ang tanging paraan para magkaroon ka ng healing. Tanong, isa pa, may unti-unti bang nanlalamig sa iyo? O kaya unti-unti ka bang nanlalamig na? Pag sinabi nanlalamig na, anong ibig sabihin? Unti-unti ka na bang tinatamad? Tinatamad mag-church? Tinatamad mag-pray? Tinatamad mag-worship? Tinatamad mag-life group? At parang wala na, parang ang feeling mo na lang sa life group, parang activity na inaatinan na lang? O pag nagpipray ka, nagmamadali ka na lang din? Pag nagbabasa ka ng Bible, nagmamadali ka na lang din? At ang devotion ay parang isang activity na lang na parang pinipilit mo lang gawin dahil alam mo na Christian ka. Or kaya naman, unti-unti nang wala na ang iyong devotion sa church. O kaya naman, yung commitment mo na mag-serve kay Lord ay unti-unti na rin nawawala. And most likely, nanlalamig ka. Sabi mo sa katabi mo, nanlalamig ka ba? Tandaan natin, alam mo, kung meron man tayong isa pang dapat na bantayan ay ang ating puso, lalo na sa panlalamig natin sa ating relasyon sa ating Panginoon. Si anggad ba ay nanlalamig sa atin? Hello? Sagot po ng malakas. Yes? Hindi, di ba? Kahit kailan, hindi nanlalamig ang Diyos sa atin. Actually, lalo pa siyang nag-iinit sa atin. Hindi umiinit ang ulo, ha? Lalo pa siya nagmamahal sa atin. Sabi nga ng Bible, His love is new every morning. Tayo kaya, every day ba? Every morning ba? Laging bago ang pagmamahal natin sa Diyos. Hello? Ikaw sa ba ko rito?
or everyday, paunti ng paunti ang pagmamahal mo sa Diyos. Paunti ng paunti ang oras na binibigay mo para sa Diyos. Paunti ng paunti ang iyong commitment na mag-serve kay Lord. Yung pagkanta, pambihira, dati kahit wala ka sa tono, kanta ka ng kanta. Ngayon, hindi ka na nga kumakanta, di ba? Naiinis ka pa sa kumakanta. So, nawawala na yung iyong love, nawawala na iyong passion mo kay Lord, then something is wrong. Tandaan natin, pag umpisa nang nanlalamig ang puso mo pagdating sa Diyos, hindi mo napapansin, unti-unti ka na rin nalalayo sa Diyos. Kaya nga diba sa mag-asawa o kaya sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, alam mo, nararamdaman ko na nanlalamig ka na. Kasi obvious naman, tama? Madaling malaman kung nanlalamig na ang lalaki o ang babae sa'yo. Kasi bakit? Dati tuwing makikita, ay, hello, ay, naku, kumusta ka na? I miss you so much. Diba? Tama po ba? Ngayon pag nakita ka na, hello, wala na. Amen? Nandiyan ba kayo? Pagka ganyan ka na, pati pagdating mo kay Lord, then something is wrong. Today, God is not asking for a perfect heart. He is asking for an honest one. Kapatid, hindi mo kailangan mag-pretend na wala kang problema. At hindi mo kailangan mag-pretend na okay ka lang. Alam mo, pinakapangit na salita. Alam mo, pagka sumagot ka, okay ka lang. Alam mo, hindi okay talaga yan. Tama, mali. Alam mo, kaya pagka ikaw, ito gawin natin. Okay lang ba sa inyo maging honest tayo sa church natin? Tayo, maging honest tayo sa bawat isa. Pwede ba yon? Pag kinumusta ka, sumagot ka ng ayon talaga sa kalagayan ng puso mo. Paano? Pag kinumusta ka at hindi ka okay, sabihin mo ganito, okay lang. At least okay lang. Pero at least pinakita mo totoong galit. Hindi ba ayos ang kalagayan mo? Pag malungkot ka, pag kinumusta ka, kumusta ka na? Okay lang. At least, di ba? Pwede ba ganon? At least, hindi mo man direktang sinabi, pero at least pinaramdam mo kung ano yung totoong kalagayan mo. Ngayon, pag kinumusta ka at nag-probe pa doon sa tanong, bakit? Ano nangyari? Alam mo, mas maganda pa, mag-umpisa ka ng magkwento. Amen? Kasi pag nag-umpisa ka magkwento, siyempre pipiliin mo lang yung pagkukwentuhan mo. Kung yung pagkukwentuhan mo, alam mo nang marites yan. Di ba? Pumili ka na. Okay lang ako, sige na. May kakausapin ako, di ba? Pero kapatid, mas maganda maging open tayo. Kasi bakit? Kasi pag hindi naging open ang puso natin, at hindi na tayo naging totoo sa bawat isa, hindi mag-uumpisa ang healing sa buhay mo. So ngayon, ang gusto ng Diyos, ayusin natin ang ating puso. Bantayan natin. Paano ba natin babantayan ang ating puso? Sino rito ang gusto niya, darating ang time na kahit na ano mangyari, may mga taong mawawala sa buhay mo, may mangyayari sa buhay mo na hindi maganda, masasaktan ka, yes, maaring may mangyari sa iyo na maaring ikagalit mo, o kaya may mga mangyayari sa buhay mo na ikalalamig mo sa relationship mo kay Lord, pero at least handa ka na malagpasan at ma-overcome yung mga bagay na maaring sumunog sa buhay mo at sa iyong pananampalataya at sa relasyon mo. Kasi bakit? Kasi guarded ang heart mo. Sino gusto ng ganun? Taas ang kamay. Diba? Paano natin gagawin yan? Tingnan natin ang buhay ni Daniel. Kasi si Daniel ay isang magandang example kung paano niya binantayan ang kanyang puso. The life of Daniel, a guarded heart in Babylon. Pag tingnan mo kasi ang istorya ni Daniel, tatlo magkakaibigan niya, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba? Hindi pa isa? Meshach. Okay? Yung apat na magkakaibigan niya, si Daniel na lang. Alam niyo, si Daniel ay galing sa Israel. Mga Hudyo ito. Ang bansa nila ay sinakop ng Babylonia. So sinakop sila, pinatay ang 75% ng tao sa Israel. And then yung mga noblemen na mga anak ng mga royalties at mga taong mga kabataang matatalino, may tsura, may, di ba, maggwapo,
o kaya nakita nilang, di ba, mapapakinabangan, ang ginawa nila, itong ng Babylonia, ay kinuha sila at ginawa silang alipin dinala sa Babylonia. At doon, sila ay, hindi naman sila kinulong, pero sila ay slave pa rin, pero sila ay tinuruan. Nag-enter sila ng scholarship para baguhin ang kanilang pananaw, baguhin ang kanilang kultura, baguhin ang kanilang values, baguhin ang kanilang belief. So nakaranas sila ay napunta sa isang lugar na hindi kilala ang Diyos ng Israel. At isang bansa na kung saan ay hindi sumusunod o mababa ang moralidad na kung saan ay puno rin ng kasalanan. Matindi ang immorality, matindi rin ang kanilang idolatry, at matindi rin ang kanilang mga kultura na kung saan ay mga pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. So now, nung nandoon na itong si Daniel, ano nangyari sa kanya? Nung nandoon na siya, anong sabi niya sa sarili niya? Daniel chapter 1 verse 8. Basahin natin sabay-sabay. Okay lang ba yun? 1, 2, 3. But Daniel, yan. So sabi niya ganon, si Daniel daw resolved not to defile himself with the royal food and wine. Kasi bakit? Nung panahon kasi na yan, so scholar sila. So may provision sila mula sa hari ng pagkain nila. Ang problema lang, yung kanilang pagkain ay inaalay muna sa Diyos-Diyosan ng mga Babylonia. Tapos tsaka nila papakain sa kanila. At ang wine ay pinagbabawal din sa kanila, lalo na kung ito ay hindi sa Diyos-Diyosan. So nangyari ngayon, pinipilit silang pakainin. Pati yung mga pagkain pala nila na pinapakain sa kanila, kasi kosher sila eh. Ibig sabihin, bawal silang kumain ng baboy. Ang pwede lang kainin nila ay baka o kaya kambing o kaya sheep. Tapos, the rest, marami ng bawal sa kanila. Okay? So, ang problema ni Daniel, ang pinapakain sa kanila halos lagi ay yung mga bawal na mabawal sa kanilang kainin. Kaya sabi diyan, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Hindi niya pinayagan ang sarili niyang marumihan ng mga pagkain galing sa hari o sa hari ng Babylonia sapagkat alam niyang mali ito at pinagbabawal ng Diyos ito. Now, anong ibig sabihin nito? Lumalabas, bago pa man totally siya ma-defile, bago pa man dumating itong mga iba't iba pang pressure sa buhay niya sa loob ng Babylonia, anong ginawa niya? He already decided. Sabi niya ganun, but Daniel resolved not to defile himself. So lumalabas, nag-decide siya na hindi siya magko-compromise. Hello? Nandiyan ba kayo? Hindi siya magko-compromise sa anumang temptation. Ang problema natin sa panahon natin ngayon, compromise is normalized. Anong ibig sabihin? Okay lang kung mali yan, kung magsaya ka naman dyan, at okay lang naman, wala ka naman tinatapakan, okay lang yan. At lalo na pagdating sa mga Kristiyano, yan din ang problema natin. Diba? Nanonormalize na ang mga mali. Diba? Katulad ng mga issue ngayon sa social media, diba? Yung issue ng LGBTQ, diba? Yung issue ng premarital sex, pagsasama ng hindi pa kasal. Normalize na lahat yan sa panahon natin. Ang problema, kahit tayo mga Kristiyano, ay nanonormalize na yan at tinatanggap na natin yan. Sa internet lang, pambihira, ang dali-daling magkaroon ng access sa lahat ng uri ng pornography. Tama? Naku, walang sumagot. Hello? Diba minsan, sa totoo lang, sa social media lang, minsan ka lang nag-click ng medyo, diba? Anong tawag doon? Rated R or something na video na magugulat ka, sunod-sunod na yan. At magugulat ka, maghapon ka nang nanonood ng reels na mga ganyan. Tama, mali. Tama, mali. Kung mag-alala, sabi mo sa katabi mo, hindi kanya pinariringgan. Ang sin is one click away pagdating sa internet.
Di ba? Ang conviction natin ay nagiging old-fashioned. Alam mo noon yan, bawal yan, pero ngayon okay na yan, tanggap na natin yan. Mababash ka ngayon pag ikaw ay nagkaroon ng matinding o mataas na moralidad. Ibabash ka, di ba? Alam mo, sa totoo lang, si Alvin Aragon ba yan? Sa totoo lang, may mga salita siyang hindi maayos, pero sa totoo lang, bilib din ako sa tapang niya. Kasi bakit? Kasi sa totoo lang, kukonti lang ang Kristiyanong matapang para sabihin ang mali ay mali at kasalanan ay kasalanan. Di ba? Natatakot na tayo sabihin ang mali at ang kasalanan. Kasi bakit? Natatakot tayong makancel, natatakot tayong mabash. Pero sa totoo lang, minsan kailangan nating maging matapang. Kailangan nating sabihin sa mga tao yan. Pero siyempre, may wisdom din naman sana. Huwag naman tayong pabalang na lang at lagi na lang tayong pagyera na lang ang pananalita natin. Huwag naman ganon. Pero dapat maging matapang pa rin tayo. Amen? Hindi ko, huwag niyo, mamaya, para naman paglabas natin dito sa social media, lahat ng Y-Rocker, lahat kayo pupunta ng impyerno. Huwag naman ganon. Okay? No? Sabi ni Bishop, huwag niyo akong idadamay sa kalokohan ninyo, ha? Tinagpa ako, di ba? Maging matalino pa rin, pero at the same time, maging matapang tayo. Tandaan natin, if you do not guard your heart, culture will shape it for you. Pag hindi mo binantayan ang puso mo, ang kultura ng mundo, o ang kulturang napapanood natin, nababasa natin, ang magsishape ng heart mo. Amen? Si Daniel, ang maganda kay Daniel was physically in Babylon, but Babylon was not inside Daniel. Yes, ang Babylonia ay isang simbolo ng kasalanan at kasamaan nung panahon niya. Si Daniel ay nasa lugar ng kasamaan, pero mabuti ang maganda kay Daniel, bagamat siya ay nasa lugar ng kasamaan, ang kasamaan ay wala sa kanyang puso. The question is, are we living in Babylon or is Babylon living in us? Tandaan natin, if you do not guard your heart, culture will shape it for you. Kapag ang phone natin, mga kapatid, di ba may password? Sino rito may password ng phone niya? Taas ang kamay. O may password, di ba? Mahirap na pag walang password ang iyong cellphone. Kasi bakit? Pag yan naiwan mo, nako po, malamang nahack na ang iyong mga banking online mo, nahack na ang mga pictures mo, nako. Kasi bakit? Pwedeng magamit sa kalokohan o pwedeng makuha ang mga dapat makuha sa iyo o mga dapat na hindi makuha sa iyo ay makukuha. Kasi bakit? Walang password. Ganon din ang puso natin. Pag walang password, walang guard, di ba? Walang biometrics. Kahit sino, kahit ano, basta na lang makakapasok sa puso natin. At magugulat ka na hack na pala ang puso mo. Amen? Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako dito? Hindi lahat ng pumasok sa heart mo may forever. Maaring may access sila pero wala silang permanent past. Kaya naman sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Question now, paano ba natin babantayan ang ating puso? Number 1, katulad ng ginawa ni Daniel, decide in your heart before the test comes. Sabi niyan, Daniel resolved in his heart not to defile himself. Alam mo ang problema ng marami sa atin? Kailan tayo magdi-decide kung gagawin natin ang mali o hindi? Kadalasan kailan? Pag nandyan na yung temptation. Tama, mali? Ha? Pag-iisipan pa natin, o dumating yung tukso, o nakita mo, o nako, may nag-click sa, may nag-pop up sa yung mga message, tapos merong link. Diba? At alam mo, yung link na yun ay papunta sa isang maling site. Diba? O ngayon, tinatanong mo pa yung sarili mo, pipindutin ko ba to o hindi? Doon ka palang nag-iisip. Dapat, hindi ganon. Dapat alam na natin na bago pa dumating ang tukso, may resolution ka na sa buhay mo. Ano yung resolution mo? Na ano? Na pagdating anumang tukso sa buhay ko, kung meron mang tuksong darating sa akin, kung may babae manunukso sa akin para ako para dalhin ako sa kasalanan, o kaya may lalaking
manunukso sa akin para dalhin ako sa kasalanan o magkaroon ng offer ng pagmamahal na mali, nag-decide ka na bago pa man dumating yan, sasabihin mo, hindi ako papayag kasi alam ko mali yan. Di ba? Hindi yung, sayang, gwapo eh. May pera. Kailangan ko pa naman ng pera. Di ngayon lang, titingnan ko lang. Mamaya hindi ako naulitin. Hello? Nandiyan ba kayo? Tandaan natin, pag ang puso mo, parang lagi na lang may option kung bubuksan mo o hindi sa mali, problema ka na. Kasi bakit? Lagi ka mag-iisip. At ang problema mo, pag ikaw ay nakipag-diskusyon ka sa Satanas o pag nakipag-diskusyon ka sa demonyo, gagawin ko ba ito o hindi? Parang okay naman eh. Hindi, okay lang yan, gawin mo, minsan lang naman yan, tsaka karamihan naman ginagawa yan, tsaka hindi ka naman dadali sa kamatayan yan, tsaka ano ba naman yung mamaya mag-repent ka? Alam mo, problema, pag nakikipag-diskusyon ka sa demonyo, sa tukso, kadalasan hindi ka nananalo. Tama, mali. Yan ang problema. Kaya bago pa dumating ang tukso, mag-decide ka na, sabi mo, anumang bagay na tukso, na dadalhin ako sa kasalanan, o ilalayo ako sa Diyos, o ibababa ang aking standard sa aking conviction, non-negotiable, hindi ako papayag na matukso. Alam ko na kung hanggang saan lang ako. Pagdating sa social media, hindi ako magkiklik ng kung ano-anong mga reels na alam ko magkikost ng kasalanan sa akin. Lalo na kung alam ko namang may weakness ako dyan, titigil ko na yan. Bago pa man i-click yan, alam mo na, hindi. Di-delete mo na yan. O kaya, ano tawag doon? Yung, may option doon na not interested. Di ba? I-report mo o hide mo. May mga ganon. Para hindi na bumalik-bumalik. Ang problema sa'yo, ang problema nga ng social media o ng mga ganyang apps, pag kinikli mo lang minsan, ang daming suggestion yan, algorithm yan, dadaling ka. Kaya alam mo na, minsan mo lang i-click yan, guguluhin na ang buhay mo yan, pababaksakin ka na yan. Pag alam mo na ang isang tao, dadaling ka sa kasalanan, o kaya paiinitin ang ulo mo, o kaya maging dahilan ng tukso mo, mag-decide ka na, kung hindi siya magbabago at hindi mo siya matadala kay Lord, layuan mo na. Hello? Pero pag sinabing layuan, hindi ibig sabihin, kahit minsan huwag ka na nalapit. Hindi. Kung kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng prayer, kailangan niya madala kay Lord, then puntahan mo, lapitan mo. Pero kung alam mo na siya naman ay magiging dahilan ng tukso mo, no, huwag na. Hello? Sige na, sama ka na. Minsan lang naman ito eh. Birthday ko naman, inom tayo. Hindi ako pwede. Sige na, kahit hindi ka uminom, sumama ka lang. Hello? Nangyari sa akin yan. Niyaya ako ng barkada ko. Pare, punta ka na. Sige na, birthday ko naman eh. Sige pare, pero hindi ako inom ha. Sabi kong gano'n sa kanya. O sige na, basta punta ka lang. O sige, mamumulutan lang ako ha. Sabi kong gano'n. O di punta ako. Pagdating doon, di siyempre, isi-share ako ng Word of God. Umiikot yung tagay. Pag-ikot sa akin, sabi kong ganyan sa kanya, pare, hindi ako inom talaga eh. Sige na, birthday ko naman. Hindi pare, hindi mo usapan natin, hindi ako inom. O di, sige na, huwag na. Share pa rin ako ng Word of God. Alam mo naman ako, on fire ako eh. Share ako kahit nag-iinuman sila. Pag-ikot sa akin ganyan, ulit, pangalawang beses. Sabi, pare, uminom ka na. Sabi ko, pare, di ba sabi ko sa'yo, hindi ako iinom. Uminom ka na, di ba si Jesus gumawa ng alak? Oo nga, no? O, isa lang ha? Isa lang. Praise God. Tapos, share pa rin ako ng Word God. Ikot ulit. Share pa rin ako. Ikot ulit. Maya-maya, habang nagsishare ako ng Word of God, isa-isa na silang bumabaksak. Hindi dahil sa pagsishare ko ng Word of God, kundi lasing na silang lahat. At ako lasing na, nung umuwi akong ganyan, lalakad ako, parang may mali nangyari ron. Kaya mula sabi ko, hindi na ako pupunta sa inuman. At pag hindi na ako makikipagdiskusyon, pagdating sa tukso, pag sinabi nilang uminom ako, hindi na ako magsasalita, hindi na ako magpapaliwanag, sasabihin ko lang, ayoko na. Hindi ako inom. Tapos na. Mula noon, hindi na ako uminom ng gin. Joke lang, wala na, hindi na ako uminom. Hanggang
Mula noon hanggang ngayon, talagang, yun na nga lang wine eh. Ang dami nyo niriregalong wine sa akin, pwede ba tigilan nyo na yung pagbibigay ng wine sa akin? Kasi ang dami ko ng wine sa bahay. Diba? Siyempre, hindi naman ako umiinom. Siyempre, kahit pa paano, pabuti ko yung wine nyo, mga 5%, 3% lang yan, na naiinom ko yan. Pero pagka mga 12% na, naku po, hindi ko talaga mainom. Kasi bakit? Hindi na kaya ng katawan ko yung alak. Mag-decide ka na, non-negotiable. Tandaan natin yan, amen? Decide in your heart. Hindi ka makikipag-affair. Hindi ka makikipaglandian sa mga taong hindi naman dapat kalandian. Maliban sa asawa mo. Hello? Alam mo, kung ikaw ay may weakness sa alak, hindi ka aamoy, hindi ka hahawak, hindi ka uupo sa inuman. Kung alam mo nang meron kang weakness sa isang bagay, lalayuan mo na. Hindi ka na makikipaglaro. Ang problema, nakikipaglaro ka pa, hindi mo nilalayuan. Pangalawa, protect your private time with God. Hello? Daniel chapter 6 verse 10. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Alam nyo ba anong istorya rito? Ito yung istorya na pinagbawalan ang sinumang tao na manalangin sa kanilang Diyos. So apektado si Daniel. Pero alam mo ginawa ni Daniel? Imbis na tumigil siya sa pagpipray sa Diyos natin, ang ginawa niya, lalo pa siya nag-pray every 3 p.m. in the afternoon, pumupunta sa kwarto niya, sa kanyang upstairs, sa second floor ng kanyang bahay, at nagpipray siya roon. And true enough, nakita ng maraming tao, sinumbong siya. At siyempre, parurusahan siya, dahil nanalangin siya, tinapon siya saan? Tinapon siya sa leon, sa mga gutom na leon. Pero ang kagandahan, yung mga leon biglang nawala ng gana. Hindi siya kinain. Pero anong ibig sabihin nun? Hindi niya pinayagan na kahit na nakasalalay ang kanyang buhay, para lang tumigil sa kanyang pananalangin, hindi siya natakot, hindi niya hinayaan na tumigil siya sa pananalangin. Ang problema sa atin, minsan puyat lang ang kalaban, talo na. Kasi bakit? Kinabukasan hindi na makapag-pray. Hello? Diyan ba kayo? Huwag mong hayaang mawala ang devotion mo. Pag-pray ka, magbasa ka ng Bible. Pambihira ngayon, pag pinagtabi ang Bible, tsaka ang social media, anong lagi pinipindot? Social media. Kapatid, huwag mong hayaang masayang ang oras mo sa mga bagay na yan. Mag-aral ka, magbasa ka, mag-pray ka pa rin. Tandaan natin, guard your devotion. Because why? Because intimacy with God is our heart protection. The more you have time for God, the more you have time for your devotion, God will protect your heart. If you don't guard your devotion, distraction will replace direction. Dadaling ka sa mali nito. But Daniel guarded his heart by protecting his prayer life. Tandaan natin, prayer is not optional, it is protection. Your private altar protects your public life. Amen? Number 3, filter what you allow in. 1 Corinthians 15:33. Bad company corrupts good character. Alam mo, minsan talagang babantayan mo kung sino yung sinasamahan mo. Minsan kahit kasama mo pa sa church, bad news, talaga po, hindi exempted ang church sa mga taong may kapalpakan. Hello? Tama po ba? Pero mabuti na lang sa Wyrack, wala yatang ganyan. Amen? Amen? Sana amen. Pero kung alam mo na, meron kang tao rito na walang ginawa kundi magsalita ng masama sa ibang tao, magchismis o kaya naman tuksuin ka, asarin ka, daling ka sa mali, kapatid, iwasan mo na. Iwasan mo na. Makakaramdam niya, bakit kaya iniiwasan ako ng mga tao rito sa Wyrack? Magduda ka na. Kasi bakit? Baka instead na nakakatulong ka sa kanila, hindi ka nakakatulong sa kanila. Bad company corrupts good character.
Guarding your heart means not everything that enters you deserve to stay in your life. Just because it's trending doesn't mean it deserves space in your heart. Tandaan natin, if you give everything access to your heart, don't be surprised when confusion enters. A guarded heart filters input. Number 4. Gusto nyo ba malaman? Tuloy pa ba natin to? Number 4. Remove what is corrupting your heart. Tanggalin ang lahat ng nagpapasama o nagbibigay ng kasamaan o nagpaparumi ng puso natin. Hebrews chapter 12 verse 15, see to it that no one falls short of the grace of God, that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Pag may tampo ka na, nainis ka na, nasaktan ka na, o kaya naman napikon ka, alam mo, magpatawad ka agad. Huwag mo nang baliwalain. Alam mo, kung nainis ka sa isang tao, huwag mo nang baliwalain. Ang gawin mo na lang, either i-confront mo yung tao, kung hindi mo naman kaya i-confront, ayaw mong i-confront, patawarin mo na lang. Kasi bakit? Pag hindi mo pinatawad at pinabi mong okay lang yan, hindi mo alam, unti-unti, yung bitterness na yan, nag-uugat yan, lumalaki yan, hanggang sa yan ay nagiging hatred at nagiging masama na at hindi na nakakatulong sa'yo. O kaya naman, kung alam mo nang unti-unti ka nang nahuhook sa mali, sa pornography, sa pride, o sa mga bisyo, tigil mo na agad. Kasi bakit? Unti-unti, dudumihan at magugulat ka, ang puso mo ay puno na ng kasalanan. Guarding is not just blocking it, it is also removing. If bitterness enters, release it. If compromise starts growing, cut it early. If pride is forming, humble yourself quickly. A small compromise today becomes a collapse tomorrow. Number 5, lastly. Last na ba yun? Tama, last na. Fear God more than culture. Tandaan natin, kapatid, hindi lahat ng uso dapat nating kausuhan. O hindi lahat ng trending dapat nating gawin. Hello? Hindi lahat ng accepted na maraming tao gagawin mo pa rin. Kasi malamang yung mga trending na yan, mga uso na yan, ang dadala sa iyo o magdadala sa iyo sa kamalian. Kaya ang lagi dapat nating prinsipyo sa buhay natin ganito, Acts chapter 5 verse 29. We must obey God rather than men. Sabihin natin sabay-sabay ulit. 1, 2, 3. We must obey God rather than men. Culture says, blend in. Pero sabi ni Lord sa atin, tandaan natin, we must rather obey God. Hindi ako magbi-blend, pero I will obey God kung anong sinabi sa atin ng Diyos. Tandaan natin, when you fear God, you protect your purity. When you fear people, you protect your image. So please, kahit na mawalan ka na ng kaibigan, kahit magbuka ka ng old fashion, okay na lang. Bakit? Kasi bakit? Alam mo, yan ang mag-guard ng puso mo at mananatili kang nasa Diyos. A heart for God is a heart on guard. Tandaan natin mga kapatid, mag-uumpisa ang battle lagi sa mind natin at sa heart natin. Pero kung ang heart mo ay guarded ng Word of God at guarded ng love mo kay Lord, umpisa pa lang panalo ka na. Hello? Amen? Now, dito na ako magtatapos. What if my heart is already broken? Marami sa atin, maaaring naapektuhan na nakapasok na, may bitterness na, may hatred na, nag-uumpisa ka ng lumamig. Anong sabi ng Bible? Psalms 51 verse 10. Create, ang sabi ni David, sabi niya ganon, create in me a clean heart, O God. Sabihin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Create in me a clean heart, O God. Lord, ayusin mo ang puso ko. Sino rito nga amin? There's something wrong in your heart. Taas ang kamay. Ano man ang pwedeng maging problema, bitterness, hatred, o sin, lalamig ka na, you're starting to be cold in your love for God. Aminin na natin. Kasi pag inamin mo yan, doon mag-uumpisa ang healing mo.